us not grow weary while doing good, for in due season we will reap if we do not lose heart. Sabi ko naman dito sa NIV, let us not become weary in doing good, for at the proper time you will reap a harvest if we do not give up. Ay po, sa Tagalog po. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo susuko. Amen. It's a beautiful reminder po from the Lord, no? Sa araw na ito na huwag po tayong sumuko sa ating pananampalataya. Amen po? Yes, may mga panahon na parang tayo'y napapagod, na parang tayo'y susuko na, pero huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sabi ko nga po dyan sa scripture, do not give up. Dahil darating po yung panahon ng ating Panginoon na andun po, ibibigay niya po yung biyaya na nanggagaling sa Kanya. Amen po? Amen. Kaya, totoo na dadating sa buhay natin yung paghihina, na parang susuko na tayo, pero pinapalakas tayo ng salita ng ating Panginoon. No? Diyan po sa Galatians, sinasabi niya, napakatanda natin na huwag po tayong mawala ng pag-asa. Amen po? It's okay to take a pause for a while. Diba? Kasi nga, diba, yung cellphone na nga lang natin, nakawalan din po ng battery, nauubos. Ganun din po tayo. Kaya, parang pag ganun na yung pakiramdam natin, it's okay to take a pause. Parang nagre-recharge lang tayo. Yung ibig kong sabihin ng pause is yung communication natin sa Panginoon, yung prayer. Amen po? Kung sa tingin natin nanghihina tayo, na parang pasuko na tayo sa buhay, idasal po natin, lumuhod po tayo sa ating Panginoon. And doon po natin mag-feel na parang napupuno tayo muli. Amen po? Ang paggawa ng mabuti, sabi nga po dito, ay hindi kailanman nasasayang sa paningin ng ating Panginoon. Bilang po niya ito, kahit gano'n man po kaliit ng kabutihan na pinapakita natin sa kapwa. Amen? Bilang Christian po, yun po yung nais ng ating Panginoon, na ipakita yung kabutihan. Kasi sa Kanya po nanggaling yung kabutihan eh. Amen po, hindi po sa ating mga sarili yun nanggaling, kundi sa ating Panginoon. Ang nais niya is i-share po natin sa kapwa. Hindi lamang po tuwing Thursday or Friday magpakita ng kabutihan, kundi po sa pang-araw-araw. Amen po? Ipakita natin sa kapwa natin na yung kabutihan na nasa atin is nanggagaling sa ating Panginoon. Amen po? Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Sabi nga dyan, do not give up. Kaya pag feeling po natin na yun, parang pasuko tayo, yun lang po, idulog natin sa ating Panginoon. At siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po? Sa tingin po natin na parang walang nangyayari, walang nagaganap, andun nga po yung sinasabi ng push. Alam niyo po ba yung meaning ng push? Yes. Pray until something happens. Amen po? Yun po yung lagi natin pagkakatandaan. Yung sandata po natin is yung prayer. Amen po? Kasi hindi po natin yung kaya sa ating sarili lang. Kasi tao tayo eh. Amen? Ito po ay nanggagaling sa ating Panginoon. It's a gift from the Lord. Amen? Yung kabutihan. At yung kalakasan din po. Amen? Kaya pakatatandaan po natin, ito po ay sa oras o panahon ng Diyos. Amen? Tayo po ay mag-aani ng biyaya, tagumpay, at katuparan ng kanyang mga pangako. Amen. Amen po? Kaya pag po tayo mapapagod sa ating mga pananampalataya, magpatuloy tayo, magpakita ng kabutihan, lalo na sa mga hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. Amen po? Amen. At sa ating paglilingkod sa ating Diyos, huwag na huwag po tayo mawala ng pag-asa. Amen po? Huwag na huwag po tayo mapapagod. Dahil bilang po yun sa ating Panginoon. Amen po? Din po. Sabi po, magpatuloy tayo magpakita ng kabutihan sa kapwa at sa paglilingkod natin sa Diyos. At magtiwala tayo sa Kanya, sa Kanyang takdang panahon, ipagkakaloob niya po sa atin yung mga pangako niya. Amen po? Hindi sa oras natin, kundi sa oras ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Sa ating pag-aantay, tayo po ay magpasalamat at magpuri sa ating Diyos.